Isang Pilipino at may malasakit sa bayan, sabi nila, Napapagod na ako magsalita. yan. Ako muna. Pilipino at may malasakit sa bayan at isang magulang din, kayo po ba ay payag na ibigay na lang yung West Philippines sa China para wala ng gulo? Eh di mas lalong hindi. Oo, gulo lalo. Sa atin yun eh. Pamimigay mo. Eh paano na lang yung magiging apo ko? Mamaya mawala na ng isda. Hindi totoo lang. Kasi para sa ano yun, para sa Pilipinas, para sa Pilipinas. May idea po kayo sa 4-piece? Ano yung pagkakala mo sa 4-piece ate? Hindi ba kami makutulong yan? Hindi po. Hindi naman. Ano yung pagkakala mo sa 4-piece? Ano yan? Mike. Tama. Para maganda Joke pag lang. sumigaw ka. Ayoko lang, hindi na ako maganda. Pwede ba magbe-makeup muna ako? Pero ate, bilang sa Pilipino, may idea kayo kung ano yung 4-piece? Yes. Ngayon, nagkakaroon po ng issue ang 4-piece. Oo, kadya yung Sinasangla daw yung itim, pinantatagay. Ngayon, sinusulong nila na tanggalin na yung 4-piece. Ikaw po ba payag po kayo tanggalin ng 4-piece? Hindi naman. Huwag naman gano'n. Hindi naman kasi lahat. ganun. Hindi naman lahat ginagawa yon. Mas marami pa rin priority yung pagkain at mga pangangailangan. Kaya hindi dapat pwedeng tanggalin ng 4-piece. Like yung mga maraming anak, di ba? Yan. So, sa tingin mo, ano yung nakikitang solusyon dito dahil may mga nakikitang nagsasangla ng mga itim para lang na pagkabay? Siguro, dapat alamin nila kung sino yung mga yon. Yun ang tanggalin, di ba? Kasi ayun na yung ano yun eh. Yun na yun eh. Hindi na mababago yun eh. Gagawin at gagawin nila yun. Pero yung mga walang alam, huwag naman idamay. Di ba? Kasi malaking tulong pa rin sa aming mga Pilipino. Katulad namin, mararaming anak. Important. Manawagan niyo po kay President Bongbong Marcos matulong sa mga itong programa. Ikaw naman! Nawagan tayo na nabasa ko sa dyaryo kanina. Hindi naman sa dyaryo to. Hindi nga, nabasa ko sa dyaryo kanina. Magkano ba talintik ko dyan? Joke lang. Joke lang. Isang halik na pag-ibig. Tawa na ako dyan, kuya. Hindi na sa akin usi. Manawagan ka na. Ano tatawagin ko? Manawagan daw, manawagan ka pa kung huwag na tanggalin yung Ano naman ilabas ko yan ha? Kita mo karagdag mo. Ate, hindi namin ito ilalabas. Ipapasok namin ito sa social media. Ano ba sasabihin mo? Kung, ano ba yun, Marcos, nananawagan po kami na sana naman po, huwag yung tanggalin yung 40. Kasi para sa amin, napakalaking tulong sa amin. Lalo-lalo na ako, marami po akong anak. Membro po kayo ng 40. Opo, membro ka. Bago pa lang. So, malaking tulong sa inyo ito talaga. Malaking tulong. Kahit wala pa, inaabangan ko na yan. Ma'am, may isang tanong pa ako, ma'am. Pabor po ba kayo sa charter change? Yung chat-chat? Yung Hindi. chat-chat? Ay, hindi. Bakit po? Eh, ikaw naman sumagot. Ikaw na. Yung sinusulong ngayon na charter change, yung economic provision, pabor po ba kayo? Paano economic provision? Yung papalaguin yung ating ekonomiya. Mga na-invest na ng ibang bansa. Investment ng Ay, hindi. Ayoko nun. Bakit? Mas maganda pang tayong tumangkilik talaga. Tayo magpayaman, sariling Pilipino ang magpapayaman, hindi taga-ibang bansa. Kasi, di ba mayaman na nga sila? Baka balang araw masakop na tayo. Di ba? Dapat Pilipino, yung Pilipinas para sa Pilipino. Di ba? 10 na lang yung kalamansi. Wala na ba? Kalamansi ba? Bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan, sabi nila, Napapagod na ako magsalita. yan. Joke Ako lang. muna. Sige. Tapos ikaw. Para di ka mapagod. Bilang isang Pilipino at may malasakit sa bayan at isang magulang din, kayo po ba ay payag na ibigay na lang yung West Philippines sa China para wala ng gulo? Eh di mas lalong hindi. Oo, gulo lalo. Sa atin yun eh. Pamimigay mo. Eh paano na lang yung magiging apo ko? Mamaya mawala na ng isda. Hindi totoo lang. Kasi para sa ano yun, para sa Pilipinas, 'di ba? Kung ano yung nasasakupan natin, doon tayo. Kasi sige nga, payag ba sila na
pumunta tayo dun sa kanila para mga isda. Di ba hindi? Oh. Hindi pa pwede. Para lang yung sa Pilipino, hindi tayo papayag kahit anong mangyari. Pero ang ganda ng, bilang may malasakit talaga sa bansa, ikaw, bilang isang Pilipina, agree po ba kayo na ihiwalay na daw yung Mindanao sa Luzon at Visayas dahil may nagsusulong nito ngayon? Bakit naman ihiwalay yun? Kung mariresolba naman. Diba? So hindi ka rin papayag? Hindi naman pwedeng pag-iwalay-walay yung kasi part na yun ng Pilipinas. Ano na lang mangyayari doon? Magkakawatak-watak na. No. Diba? Isang mapa na nga lang yun eh. Ang lit na nga ng Pilipinas pag iwalay-walay yung paanak ng pating talaga, oh. Ano ba naman yan? Yan, so bilang sa magulang, may bahay na po ba kayo? Sarili? Meron sa probinsya. Dito wala. Wala. Nangungupahan pala. Hirap na hirap na nga ako actually. Nag-apply na po ba kayo sa National Housing Authority? Hindi po. Kasi balak namin sa probinsya pa rin. So wala kang balak na mag-apply, sayang. Malay mo, yung mama yung anak ko, bibilin lang sila ng bahay dito. Yan, Pag yan, nakatapos. Kasi ang pabahay ng administrative ngayon, condominium na akala ko kasi Wala pa kasing sapat eh. Pag meron ng sapat, mapag-iisipan naman yan eh. Tsaka ulo naman bayad. Sa bahay ni Bongbong, meron siya dito eh. Pag nag-apply po kayo, ma'am, punta lang kayo sa city. Sige ma'am, thank Sige you. ma'am, salamat ma'am. Ay, baka may panawagan ka pa kay President sa problema ng problema bilang isang simpleng mamayan. Ano po yung pangunahing problema katulad mo? Pangunay. Sige, seryoso ah. Yan, yan. Pangulong Marcos, nananawagan po kami. Sana naman po yung pangtawid tulong, wag na madelay. At totoo naman Kasi po, malaki talagang tulong yan sa amin. At tulad ko, 7 po kasi yung anak ko eh. Nangungupahan pa kami ng bahay. Actually, naputulan ako ng tubig. Tapos, yung mga yung mga ibang mga bilihin, sana naman po bumaba. Yun lang po. So last na tanong ate, wala ka. Napapagod na talaga ako. Last na lang. Sige na. Magdadagdag ka pa ba ng pang-8? Magdadagdag ka pa ba? Ay, sorry, wrong timing. Wala na. Salamat ate! Thank you! Ang galing sa kwentuhan ni ate. Thank you po.